Bukod sa Sakahon Beach, ipinagmamalaki ring pasyalan sa bayan ng Bato ang Batalay Mangrove Park. Sa bayan ng Bato dito sa Catanduanes, meron silang ipinagmamalaking 26 hectares ng mangroves. Alam naman natin na napaka-importante ng mangroves sa ating ecosystem. At bukod sa importante ito sa ating ecosystem, nagiging ecotourism site na rin ito para sa probinsya. Hello po, kuya. Dito po ba? Ang mga mangroves ay malaki ang pakinabang sa ecosystem kasi ito nagsisilbing nursery or bahay ng mga maliliit na isda. Bukod sa mga isda, marami rin daw makukuha ditong mga mud crabs. At ito ang gagamitin natin para makahuli ng mud crabs. Ano ba ang laman nito? May laman daw itong isda sa loob. Ito yung magiging pain para pag naamoy ito ng mga crab, papasok ngayon sila dito, kakainin nila ngayon to, tapos hindi na sila makakalabas dito sa trap na ito na kung tawagin nila, bubo. Kasi kapag pumasok siya, ang bubo niya. Yung ba yun? Joke lang po. Ayan, lulusong na naman po tayo, mga kapuso. Ay! Aray! May mga tusok-tusok dito ah! Hindi, yung mga tusok-tusok ng ugat. Eto, alusong naman po tayo. Ang ganda-ganda ng Catanduanes eh. Beach na beach kanina eh. Hindi ako pinalusong sa beach eh. Dito talaga ako sa mangrove pinalusong. Sigurado kayo walang dito ah. Walang buhaya dito ah. Ang dami ko nang napasok ng mga mangroves ng mga buhaya dun. Lolo. Nasira ang Batalay Mangrove nung naglandfall sa Catanduanes ang Super Typhoon Rolly noong 2020. Nirehabilitate ito ng mga lokal noong 2023 sa pamamagitan ng pagtatanim ng 15,000 mangrove seedlings. Kaya naman ngayong yumabong na ang bakawan, naging tahanan na ulit ito ng iba't ibang uri ng laman dagat. Ayun! May huli! Teka lang, isa, dalawa. Tatlo ba? Ay, tatlo! Uy, tatlo! Sorry, naloko namin kayo. Sorry, naloko na. Pasensya na po. Wow! Oh my God! Ang dami! Teka lang ha. 1, 2, 3, 4, 5. Ha? Ano po tawag po niya sa amin dito? Karimata. Pero ibang uri ito ng ano? Opo. Wait lang! Ibang uri ito ng alimango. Hindi ito mud crab. Pula ang mata. Hala, nakakatakot. So, ikumpara natin yung dalawang uri ng crab na nakuha natin. Ito yung tinatawag na nila na mud crab. Anit ang tawag dito. Medyo bluish yan siya ng kaunti. Tapos, mas manipis ang kulay niya. Kumpara dito sa karigmata, ayan naman, mas maitim ang kulay nito, tsaka mas mataba at mas matigas yung ano niya, shell. At mas malaki yung sipit. Ang galing dito no, magtanim ka lang sa gabi tapos may ulam ka na kinabukasan. Dahil may mga nakuha tayo mula dun sa mga bubutrap na iniwan natin kagabi, ngayon naman magtatanim tayo ulit ng mga panibagong mga trap para bukas may makukuha ulit yung mga mangingisda. Eto, walang laman. Kinuha na namin yung mga lamang mga alimango. Dito na lang natin itanim. Kailangan daw medyo nasa may looban para hindi kuhain ng mga ibang tao. Tago natin talaga itago natin dito. May tali po siya dito. Tapos, ito. Tapos, bali po, lalagay po natin ito. Ng stick. Ito po. Tapos, iikot po natin yan. Yan, para umigpit po siya. Tapos, Then, pwede na po siyang itusok para hindi siya itutusok anodin. na ngayon. Opo, para hindi po anodin.